2 Peter chapter 2. Mahaba po ito, but please bear with me as we read God's Word. Meron po tayong Bible sa likod, yun sa mga wala. Ayan. So, 2 Peter chapter 2. Basahin po natin. Ito po ang sinasabi. But there were also false prophets among the people, as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction on themselves. Many will follow their depraved conduct and will bring the way of truth into disrepute. In their greed, these teachers will exploit you with fabricated stories. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them in chains of darkness to be held for judgment, if He did not spare the ancient world when He brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others, if He condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes, and made them an example of what is going to happen to the ungodly. And if He rescued Lot, a righteous man who was distressed by the depraved conduct of the lawless, for that man living along them after day, who tormented in his righteous soul by the lawless deeds, is heard. If this is so, then the Lord knows how to rescue the godly from trials and to hold the unrighteous for punishment on the day of judgment. This is especially true of those who follow the corrupt desire of the flesh and despise authority. Bold and arrogant, they are not afraid to heap abuse on celestial beings. Yet even angels, although they are stronger and more powerful, do not heap abuse on such beings when bringing judgment on them from the Lord. But these people blaspheme matters they do not understand. They are like unreasoning animals, creatures of instinct, born only to be caught and be destroyed. And like animals, they too will perish. They will be paid back with harm for the harm they have done. Their idea of pleasure is to carouse in broad daylight. They are blots and blemishes, reveling in their pleasures which they feast with you. With eyes of adultery, they never sinning. They seduce the unstable. They are experts in greed and accursed broad. They have left the straight way and wandered off to follow the way of Balaam, son of Bezer, who loved the wages of wickedness. But he was rebuked for his wrongdoing by a donkey, an animal without speech, who spoke with a human voice and restrained the prophet's madness. These people are springs without water and mist, driven by a storm. Blackest darkness is reserved for them. For they mouth empty, boastful words and appealing to the lustful desires of the flesh. They entice people who are just escaping from those who live in error. They promise freedom while they themselves are slaves of depravity. For people are slaves to whatever has mastered them. If they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ, and are again entangled in it and are overcome, they are worse off at the end than they were at the beginning. It would have been better for them not to have known the way of righteousness than to have known it and then to turn their backs on the sacred command that was passed on to them. Of them, the proverbs are true. A dog returns to its vomit, and a sow that is washed returns to her wallowing in the mud. Tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos, salamat po sa araw na ito dahil kami ay pinagpala mo na muli makapakinig ng aral sa iyong mga salita. Dalangin ko po na gawin mo ang puso namin, Lord, ay tulad ng isang matabang lupa na patuloy na pagtataniman ng iyong salita. Na ito, Lord God, ay maging receptive, Panginoon, na amin pong tanggapin ng may pagpapakumbaba at pagpapasakop ang iyong salita. At Lord, amin din po makuha ang iyong warning, ang iyong encouragement this morning.
Banal na Espiritu Santo, kumilos ka po sa laki ng kapalahanan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. At pagpalain niyo po ang panglikod sa paghahalap ng iyong salita. Alam po namin, Lord, na sa araw na ito, wala pang mapaparangalan, kundi ang iyong pakilang pangalan. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, makakapo na po ang bawat isa. Alam ko po na medyo mahaba ang ating binasa. Yan, habaan ba kayo? Wow, parang hindi ah. Buti pa sa binasa, hindi kayo nahabaan. Kay Pastor, nahabaan kayo ah. Pero sige, alam ko na tawag doon, bakit ka ba mahaba ang binasa natin? Kasi tawag doon talagang yung buo, yung konteksto ng chapter 2 ang ating pag-aaralan ngayon, hindi siya verse by verse lang. At ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay pinapagatan po natin. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Beware of the path of destruction. Ayan. Tayo daw ay maging, tawag doon, mapagmatsyag o maging aware sa daan patungo sa destruction. Amen po ba? Alam naman ng bawat isa na mahirap na tayo ay mabilis maniwala, lalo na kung ito ay puro kasinungalingan. Amen po ba? At mahirap din na mabilis din tayo magtiwala, maging dun sa mga tao na hindi naman natin lubos na kilala. Amen po ba? Parang ganito lang yan. Halimbawa, sa buhay ni Ate Lor, example lang si Ate Lor, Ate Lor, hindi na ako balik next week. Ayan. Parang sa buhay ni Ate Lor ngayon, although sabihin na natin tayo ay mga Christian dito, siguro ang 100% lang na mapagkakatiwalaan ni Ate Lor sa ngayon ay si Kuya Renzi. Amen? Siyempre, hindi naman mag-o-open agad sa Ate Lor sa inyo ng mga natatamdaman niya, ng kanyang mga tawag doon, ng kanyang mga nararanasan. Amen po ba? Kasi hindi pa nabibuild yung trust. Amen po ba? So, dapat tayo mga Kristiyano, ganun din talaga tayo. Dahil, dito sa ating pag-aaralan ngayon, merong warning si Apostle. At alam natin sa, tawag doon, sa first book pa lang ng Peter, ay alam na natin kung saan pinag-iingat ni Apostle Peter ang mga unang mananampalataya. Amen po ba? At isa na doon yung mga tinatawag na false prophets and false teachers. Ayan. Amen po ba? Ayan. So, ito yung pag-uusapan natin. Sabi nga ngayon, umaga, alam naman natin na sa panahon ngayon, tayo ay nabubuhay na sa open ang information sa lahat. Amen po ba? Talagang sa mga estudyante nga ngayon, wala na silang kahirap-hirap gumawa ng assignment. Sino dito yung nakaranas na pumunta sa library? Amen. Yeah, may library. Wala na. Meron pa ba sa iba? Meron pa sa katagpuan lang ng mga boyfriend, girlfriend. Experience mo. Ayan. Pero, ngayon, hindi na nga kailangan ng library. Bakit? Kasi meron lang si Google. Ayan. Sino dito yung nakagamit ng brain? Ano ba yun? Si Brainly? Alam mo ba si dati, Brainly? Ina-type lang, ano yung sagot sa assignment? Diba? Pero nung panahon namin alam nyo, ang library sa school, meron pa nga yung library card eh. Hindi ganun ka-bilis ang information. Kailangan mo magtiyaga, kailangan mo talagang magtiis. At kapag wala pa dun sa school nyo, kapag kulang pa ang information, dahil kulang ang libro, meron kami pupuntahan sa Novaliches Bayan. Bakit? Kasi sa Novaliches Bayan, napakalaki ng library doon ng bayan. Pupunta ka lang doon, ID lang pakita mo, hindi na kailangan ng library card. Mag-register ka lang, pasok ka na. As ando doon na lahat ng libro. Amen? Ganoon kahirap ang information noon. Pero ngayon, napaka-bilis na. Kaso nga lang ang problema, sa sobrang dami ng information, not all information talks about the truth. Yes. Amen? Amen. Hindi lahat ng impormasyon tama. Kadalasan, mas marami ang hindi totoo. Amen po ba? Kaya nga ngayong umaga, talagang papaalalahan na tayo ng salita ng Lord na dapat tayo maging, ano daw yan? Beware or aware. At alam niyo po, nung unang panahon din sa early church, ito rin yung pamilya na tawag doon na danger na kanilang kinakaharap. Although napakahirap ng information ng time na yon, pero may mga tao
na nagpapakalat pa rin ng maling information. At ang tawag nga po sa kanila, ano? False teachers and false prophets. At ito po ang mahirap. Kasi ang ginagawa nila, yung truth. Sabi niyo nga po, truth. Napaghalo niyo na ba ang asukal at ang asin sa kape? Sino rin kayo nakapagtimpla ng kape, hindi mo alam asin ang lalagay mo? Ang pangit ng lasa, di ba? Di ba po? At ako naranasan ko na rin, nagtimpla ako ng orange juice. Hindi ko alam, yung iodine salt, mukha kasing asukal. Nalagay ko. Sarap pa ng inom ko, ang lamig. Pero, nadura ko siya kasi pangit ng lasa. Pero tingnan na lang natin na ganito. Kumbaga, parang yung orange juice, siya yung truth. Amen? Kasi yung orange juice, ang sarap tingnan. Lalo na kapag yung kulay niya talagang orange, tapos papawis-pawis pa sa lamig. Di ba? Pero, ang ginagawa kasi ng mga false teachers and false prophets, binimix nila yung truth with lies. Amen? Nakukuha natin? Ibig sabihin, ganun po yung danger ng ginagawa ng mga taong ito. Kumbaga parang ganito yan. Na alam naman na natin ito. Binimix nila na yes, si Jesus ay Diyos. Amen? Pero dahil nanay ni Jesus, si Mary, kaya sinasabi nila na si Mary din ay Diyos. Ano dun ang truth? Si Jesus ay Diyos. Ano dun yung lies? Si Mary ay Diyos. Pero dahil sa bagay na yon, marami ang nalilid astray. Amen? Bakit kaya? Ayan, ang tanong bakit kaya? Kadalasan kasi, yung mga mabilis maniwala, sila yung walang alam sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya naman, ito mga false teachers and false prophets, talagang nagbibigay sila ng way para ma-mix nila ang truth and ang lies kasi alam nila maraming Kristiyano ang hindi pa rin nag-aaral o nagpapasa ng salita ng Diyos. Hindi porket nagsisiba ka linggo, save ka na sa pananampalataya mo. Kasi kung linggo ka lang nakakarinig ng salita ng Diyos, kamusta ka naman pag Monday to Saturday? Alam ng kalaban, kaya aatakihin ka. Amen po ba? Sabi nga po, no, si Satanas, doon sa Garden of Eden, ganun din naman ang ginawa niya kay Eva. Pinaghalo niya ang katotohanan at ang kasinungalingan. So, alam niya ang kalaban. Alam ng kalaban kapag tayo ay hindi equipped, kapag tayo ay hindi handa at wala tayong alam. Amen po ba? Kaya ngayong umaga, sabi mo sa katabi mo, ngayon alam mo na. Ngayon alam mo na. Ayan. So, ganda rin may alam, di ba? Kaya nga, Peter wrote this chapter to warn the church and remind them that the Lord knows how to save the godly and judge the wicked. Ayun po yung pinakatema ng salita ng Lord ngayon upang ipakilala sa atin kung sino ang mga false teachers, ang mga false prophets, at ganoon din naman, alam sa atin ng Diyos, ang encouragement sa atin kung paano niya nililigtas ang mga righteous. At paano nga ba sila nanatiling righteous o sinatawag na righteous. Amen po ba? Ready na po ba tayo? Amen. Yan, it's already 11:10. Kaya alam ko na nag-pray kayo kay Pastor. Yan. Pray nyo, anointing, huwag matapos agad. Ayan. Ayan. So, unang bagay po na ating pag-aaralan ngayon o itatopic, ang ating unang punto ay yung paano pinakilala ng sa salita na to ang mga false teachers. Sige po ko na rin si. Tinatawag ko the rise of false teachers. Ayan. Ano nga ba ang mga ginagawa nila? Sige po. Ayan. Maliit na. Parang nagaya ka natin Maris na. Ayan, last week kasi. Pero na, sige. The rise of false teachers. Pumapasa na sa verse 1 hanggang 3. Sinabi diyan, ang ginagawa ng mga false teachers, they secretly introduce, ano po? Destructive heresies. Pag sinabi natin na destructive heresies, ito ay lubos na nakakasira. Amen? Meron ba kayong nalaman na nakakasira na mabuti sa isang tao? May nalaman ba kayo, may narinig ba kayo na destructive na mabuti sa isang relasyon?
Wala. Kaya nga tinawag na destructive. Ibig sabihin talagang ito ay delikado. Ito ay nakakasira. Talagang gigibain ka nito. Pero hindi lang basta destructive. Kundi sinabi, destructive heresies. Ano nga ba pag sinabing heresies o heresy? Heresy is a teaching that contradicts the truth of God's Word. Ano daw po ulit? Is a teaching that contradicts. Pag sinabing contradicts, ito ay lumalaban. Ito ay kabaliktaran. Amen po ba? Contradicts the truth of God's Word. So, ang mahirap, kung ang mga false teachers ay nagtuturo ng destructive heresies na nagko-contradict sa truth, kamusta na lang kung ikaw o tayo ay hindi equipped ng God's Word? Amen po ba? Madali na lang tayo maniniwala. Alam mo ba, sinabi sa salita ng Diyos na merong God the Mother. Sino na nakarinig nun? Si Francis, pinuntahan yan. Saan ba yun na? Sa lipa, di ba? May lumapit sa kanya, alam mo ba? Merong God the Mother. Kung hindi siya nababasa ng salita ng Lord, kung wala siyang alam sa salita ng Lord, sasabihin niya, ay talaga? Nakakuha natin? Kaya nga destructive heresies eh. Kasinungalingan. Walang kasinungalingan na nakaka-uplift. Di ba? Lahat ng kasinungalingan pag nabuking sira. So, sabi nga doon, no, kaya mahalaga na tayo ay may alam sa salita ng Diyos. Kasi itong mga false teachers, sila ay nag-introduce ng destructive heresies. Mga kapatid, pag narinig niyo yung word na heresy, tandaan niyo po, ito turuan na kumukontra sa katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Amen? Siguro kung isa-isahin natin kung ano yung mga truth sa salita ng Diyos, mahaba. Pero what I encourage you is to always read God's Word. Amen po ba? At ang pangalawa dyan, ito yung matindi. They even deny the Master. Sino nga ba ang Master? Ang ating Lord Jesus Christ. Who bought them showing spiritual rebellion. Napakatindi nito kasi mismo sila, ang malangkot kasi mga kapatid dito sa istorya dito. Ito mga 4 years na to, mga kaligay ha, sila ay sa Diyos. Sila ay nakilala na nila ang Panginoong Jesucristo. Meron tayong pag-uusapan mamaya, bakit dumating sila sa punto na sila ay naging false teachers. Amen? Kaya nga, sa kanilang tinuturo ngayon, they even the Master Lord Jesus Christ. Sa panahon ngayon, paano nga ba dinideny ang ating Panginoong Jesucristo? Simple lang, sinasabi na Jesus ang daan patungo sa kaligtasan. Amen po ba? Reading the Word of God, sinasabi sa John 4, si Lord, sinabi niya na siya lamang ang daan, diba? Katotohanan, ang at wala makapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Pero kung di mo alam ang salita ng Lord, sasabihin mo, ay sabi sa grupo na to, pag sumali ako sa religion nila, mapupunta ako sa langit. Kapag sinabi dito, kapag namatay pala ako, kahit patay na ako, basta may nagpipray sa akin, mapupunta pa rin ako sa langit. Amen? Ayun yung sinasabi na kapag wala tayong alam sa salita ng Diyos. Kahit dinidinay na pala yung kapangyarihan ni Jesus, dinidinay na kung sino si Jesus, o pa rin tayo ng buo niya. Amen po ba? Kaya sabihin niyo, si Pastor, tinitira na naman yung ibang mga Hindi ko po sila tinitira, hindi ko sila sinisiraan. Bakit? Kasi ang totoo, ang lagi ko pinangahawakan, ang sira ay sira na. Amen? Pero ang katotohanan, masakit man, kailangan natin marinig. Magalit man ng iba, sabihan ka ba ng iba, pero katotohanan ng sinasabi mo, sa dulo sasabihin nila, salamat. Kaysa kasinungalingan ng simula hanggang huli, sa dulo sasabihin sa'yo, bakit? Ano mas gusto nyo? Sabihan kayo ng bakit o sabihan kayo ng salamat? Salamat. Yun, kaya sabihin mo lagi yung totoo. Amen po ba? Ayan. Then, ano pa nga ba? They exploit believers for personal gain. Mga kapatid, ayan po yung dahilan. They become greedy. Amen?
Iba talaga ang nagagawa ng greed. Ano nga ba sa Tagalog ang greed? Kasakiman. Pagpakinggan mo pa nga sa Tagalog, ang bigat na eh. Sakim! Greed. Kaya ang puso natin, bantayan natin. Lalo na mga kapatid, sino po rito yung ginagamitan ng Lord magturo? Can you please raise your hands kung ikaw ay alam mong ginagamit ka na ng Lord sa pagtuturo? Okay, mahiya. Pagtuturo sa salita ng Lord, always guard your heart. Guard your heart. Kasi pwede pumasok ang amen po ba? Kasi sa mga taong ito, people. Mahirap, di ba? At ang next, yung tinatawag na many will follow them. Ilan will cause the way of truth to be maligned. Ayan. Bakit kaya sa tingin nyo marami ang susunod sa kanila? Nabanggit na po yan sa salita ng Diyos at Kuya Renzi, pakilabas. Basahin natin. Mababasa nyo ba? Kung kaya nyo basahin, pero lang ako. Sabi po sa 2 Timothy chapter 4 verse 3. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them to say what their itching ears want to hear. Palabas din ang false teachers kasi parang mga Kristiyano, sabi nyo nga po, namibili. Yan. Ayaw kaya kasi bulok-bulok na magsalita. No? Pero ayoko lang. Kasalanan ko. Palagi ako parang pinapatamaan. Hindi ka tulad doon. Puro God is love, God is merciful. Si Lord, pero hindi tinuturo yung katotohanan na God is also holy and just. Amen. Sabi dyan, mga kapatid, huwag tayong sumama doon sa mga sasama sa kanila. Anong paraan dapat? Dapat pakinggan mo kung ano ang kailangan mong pakinggan. Pakinggan. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ang Lord? Kaya ngayon na bakit nga ba nag-arise ang false teachers? Ayan po yung mga nabanggit dyan. At isa sa paalala din sa atin, kapatid, na sa bawat mapakinggan natin salita ng Lord, huwag yung isipin na yan ay salita lang ng pastor, kundi yan ay pinasasabi ng Diyos. Amen po ba? Yan. May tumatawal sa likod natin. Si Jeremiah, si Bulso. Ayan, Kuya Renzi, may dinagdag pa ba ako? Ayan, sige. Meron akong dagdag. Ayun. So, what are the things we need to know? Basahin natin yung una. 1, 2, 3. Not every preacher, influencer, or Christian content online speaks the truth. Diba? Test every teaching by the Word of God like the Bereans. Pag-usapan muna natin yung una. Sino dito may sinusundang influencer o sa Facebook? Amen. Amen! So, maging maingat. Hindi naman kayo pinagbabawalan. Pero, kailangan nating salain. Alam niyo yung word na sala? Sino yung gumamit na rito ng pangsala? Di ba pag sinasala mo, yung mga buo-buo na iiwan? Yung dumi-dumi na iiwan? So, ganun ang dapat natin gawin. Huwag tayo, pag nakita natin, nagsalita agad ng verses, Christian yan. Di ba? Hindi. Tingnan muna natin maigi, pag-aralan natin maigi. At isa nga sa example dyan ay yung mga Bereans. Hindi po kami yan nagamit sa Berean. Hindi, yung doon actually doon kinuha yung pangalan ng school. Kung bakit tinawag siya Berean? Kasi si Ma'am Selly talagang hangang-hanga siya sa mga Bereans. Kasi basahin natin yung sinasabi, yan, sa Acts 17 verse 11. Ano ba ang dapat gawin natin kapag tayo ay nakakarinig ng turo na sinasabi galing sa salita ng Diyos? Dapat natin i-test. Sabi nito sa Acts 17 verse 11,
Now, the Berean Jews were of more noble character. Sinabing noble character, meron sila, no? Than those in Thessalonica. Bakit daw? For they received the message, ano daw, with great eagerness. Sino dito yung may eagerness na makinig na salita ng Lord? Amen. Dapat merong eagerness. Hindi yung, preaching time na, hindi dapat, ano ba yung matatanggap ko? Amen? Sabi ng great eagerness, and paano mapapakita ng eagerness na ganito? They examined the scriptures every day if what Paul said was true. Ano daw? Mag-background check sila. Amen? Sino rito yung pagkatapos ng service, pagdating sa bahay, paano nagre-review kayo na naparakingan nyo? Pastor, parang bago yan Actually, tayo. Kung meron kayong narinig na parang hindi ganun kalinaw, balikan nyo. Sa bahay, o kaya kapag kayo nakikinig sa mga influencer, sa social media. Amen po ba? Magsaliksik tayo. Amen. Binibigyan tayo ng Lord ng wisdom kung paano natin malalabanan ang mga false teachings. Amen po ba? Kaya sabi nga dyan, tandaan natin, hindi lahat ng preacher, hindi lahat ng influencer na mayroong Christian content ay masasabi natin totoo na. We must test them. We must test their teachings. Saan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ang katotohanan. Huwag tayo basta-basta magpapadala dahil ang galing magsalita. Huwag tayo basta-basta magpadala kasi ang pogi-pogi nung nagsalita o napakaganda nung nagsalita. Amen? Doon tayo bumase kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. May nakukuha po ba tayo? Amen. Ayan. So pag-usapan naman natin ngayon kung ano nga ba ang character at ano ang magiging condition o ano ang condition ng mga false teachers. Yan, sige mo Renzi. Yan, the character and condition of false teachers. Yan, meron silang character. Yan, ano nga ba yung kanilang character? Basahin natin 1, 2, 3. Arrogant and self-will. Yan. Pag sinabing arrogant, ano yan? Mayabang. At pag sinabing self-will, sila yung parang pag nagsalita sila lang ang tama. Yes, meron po. Yeah, huwag yan sabihin kung sino. Pero alam ko may nakikilala kayong ganyan. I am the Son of God! Self-proclaim. Arrogant. At hindi lang siya, marami pang iba. Sabi nga, ba't nga ba pag sa harap tayo, pag sa gawain ng Kristiyano, nahihiya pa tayong i-exploit yung mga tao na gumagawa ng mali. Pero ang mundo ngayon nahihiya sa mga mali. At hindi rin sila nahihiya na imali kung ano ang tama. Amen po ba? So, sabi nga, we are not here to destroy people. Pero, mas maigi nung malaman nyo kung sino sila kaysa sa huli. Maging huli pa talaga. Amen po ba? Amen. Although yung isang gumagawa nito ay patay na, si Brother Eli Soriano. Si Eli Soriano. Ito natin po paano. Brother ko. At yung isa, si Kibuloy. Ba't ba sinasabi ito? Pastor, dapat napadirekta mo naman. Mga kapatid, maganda na malaman nyo. Kaya sa huli, nakikinig pa pala kayo. Kasi sabi nyo, ang ganda ng aral mo. No? At marami pang iba. Marami pang iba. Their character is arrogant and their self-will. Pag nagsalita sila, talagang pinapamukha nila na kami ang tama. Kami ang tama. Hindi nila sinasabi na ang salita ng Diyos ang tama. Amen po ba? Ano pa yung sunod? Ito yung matindi. They are blasphemous and corrupt. Pag sinabing blasphemous, talaga nagsasalita sila ng mga evil speaking people. Kaya po sinasabing blasphemous. Talagang hindi sila nahihiya sabihin kung ano yung mga salita magpapalayo sa iyo sa Diyos.
And also, they are corrupt. Bakit ulit? Because they are driven by, ano daw po? Greed and lust. Like Balaam. Ang tanong ko ngayon, sino dito na nakakalala kay Balaam? Yan, tingnan natin kung sino nagbabasa ng Old Testament. Wala si Kuya Ivan, si Kuya Ivan mahilig sa Old Testament eh. Sino nakakilala kay Balaam? Kasi kung wala, papakilala ko po sa inyo. Yan. So, kaya, nilagay ko ba yan? Hindi ata, no? Parang wala. Sige. Mamaya na ko yan. So, pakilala ko sa inyo si Balaam. Kung bakit malungkot ang naging confession ni Balaam. Si Balaam po, siya po ay prophet. Ayan. Balaam was a wicked prophet in the Bible and is noteworthy because although he was a wicked prophet, hindi siya false prophet. Ayan. Tala si Bunso. Ayan. So, si Balaam, although siya ay wicked prophet, hindi po siya false prophet. O, tandaan niyo po yun ha, hindi siya false prophet, pero ang tawag sa kanya ay wicked prophet. Bakit nga ba nangyari yun? Kasi, si Balaam, hindi na kayang magsalita, mag-prophesy na hindi nanggagaling sa Diyos. Amen? At ang nangyari po dito ngayon, si King Balak of Moab, kinausap niya si Balaam. Yan. Kasi si King Moab, natatakot na siya sa mga Israelita. Na baka dumating ng time na sila ay sugurin, wala siyang laban. Kaya ngayon itong si Balak, sabi niya kay Balaam, mag-curse ka. Magsalita ka ng curse sa mga Israelita. Ibig sabihin, magbanggit si Balaam na mga ikamamatay nila, na ikakaunti ng kanilang bilang. Amen? Pero, alam niyo po ba, ang mahirap, sinabi ni Balaam na, hindi ako makakapagsalita ng laban sa Israel. Bakit? Kasi sila ay pinagpala. Amen? Pero ang mahirap dyan, kasi sa puso ni Balaam, merong inanok sa kanya si Balak. Ayan. Ano yung inanok sa kanya? Large amount of money. Ayan. So, anong matatawag ngayon kay Balaam? Meron siya yung greed sa puso niya. Kaya, ang sabi niya rito, anong nangyari dito? Sinabihan niya na hindi ako makapagsalita ng laban sa mga Israelita. Pero alam niyo, kahit na ganun, sumusunod pa rin siya kay Balak. Ngayon, pupunta na siya sa isang lugar. Ito yung istorya na nasa ang donkey. Yan. Pag may narinig kayo sa Bible na sinabi ng salita ang isang donkey, ito yung istorya ni Balaam. Nang siya ay papunta sa isang lugar, yung donkey niya ay biglang huminto. At ang ginawa ng donkey, gumigilid, pumabalik. Tapos ang ginawa ng donkey, pumunta sa gilid at umupo. Parang humihiga na. Hindi naipit si Balaam. Kaya ang ginawa niya, pinalo niya 3 beses. Tayo, diretso. Siguro, ganun. Ang ginawa ngayon ng Lord, hinayaan ng Lord na magsalita ang donkey. Sabi niya, ba't mo ba ako pinapalo ng 3 beses? Yan. Kung kaya, hindi daw paluin yung mga aso, baka magsalita. Hindi. Pero bakit nga ba hinayaan ng Lord na magsalita ang donkey? Kasi, ang malungkot dito, si Balaam, prophet siya, pero hindi niya nakita na merong anghel na may hawak ng sword na handa na siyang patayin. Pero nailigtas pa siya nung donkey. Ang ginawa ng donkey, gumigilid pa ayaw tumuloy kasi nakikita na may nakaharap sa harapan. So, inayaan din ngayon ng Lord, makita ni Balaam, yung pangitain na yon. Pero ang katotohanan, kahit makita niya na yun na in-spare siya ng Lord na hindi siya pinatay, nagpatuloy pa rin siya sa paglapit kay Balak. So, anong nangyari ngayon? May pinuntahan silang mataas na lugar at sinabi ni Balak sa kanya, sumpahin mo sila, magpindit ka. As ibig sa sumpa ang sabihin ni Balaam, nag-speak siya ng 7 blessings. Ayan. So, maganda pa rin nangyari. Pero dahil gustong-gusto ni Balaam matanggap ang reward, ulitin ko, dahil sa greed ni Balaam at gusto niya matanggap ang reward, may nag-isip siyang isang bagay na hindi nga kailangan mag-speak directly sa mga Israelita, pero pwede nilang ikabagsak. Ano yun? Tinuruan niya si Balak na magpadala, mag-commit ba ang mga Israelita
Na kasi sa panahon ng mga Israelite, hindi sila pwedeng pumatol sa hindi nila kalahi. Lalo na sa mga worshiper ng mga idols. Kaya ngayon ang sinabi ngayon ni Balaam sa kay Balak, in-invite niya si Balak na magpadala doon ng mga prostitutes. At ang mga prostitutes, magdala ng mga idols. Amen? Bakit na ito nagawa? Dahil sa greed. At alam niyo po kung ano nangyari? Ito po ang nangyari. Nakapasok ang mga prostitutes na yon, nakapasok po ang idolatry sa mga Israelites, kaya ang mga Israelita ay na-fell into sin, nag-worship God of the Lord, at nag-commit sila ng fornication sa mga Midianite woman. At ang po nangyari, pinarusahan sila ng Diyos at 24,000 na lalaki ang namatay. At ayun po ang ginawa ni Balaam. Bakit niya ginawa yun? Kasi sa greed. Kukuha natin. Kaya sinabi niya, driven by greed as like Balaam. Ito mga taong ito, ang gusto nila talaga ay meron silang mag-gain. Hindi sila interesado kung ikabubuti ba ng tao yung kasinungalingan na binibigay nila. Hindi sila, wala silang interest o wala silang pakialam kung ikababagsak ng tao yung kasinungalingan na binibigay nila. Amen po ba? Kaya matindi po, dapat tayo mag-ingat sa mga false teachers. Dahil una, they are arrogant and self-willed, they are blasphemous and corrupt, and they are driven by greed and lust like Balaam. So, yung tatlo na yan, mga kapatid, kapag may narinig kayo mga nagtuturo, pwede niyong saliksikin. Amen po ba? Kung sila nga ba ay nasa categorize ng false teachers. Amen? Ano nga ba ngayon ang kanilang kondisyon? Sige po. Ang kondisyon ng mga taong ito, they are springs without water. Sabi nga no, their end, ano nga ba magiging dulo nila? Katulad sila ng spring na walang tubig. Ibig sabihin, they are empty. They are fruitless. Ibig sabihin, wala silang mapapala talaga sa ginagawa nila. Wala itong tawag doon sa dulo nito ay talagang destruction. Sabi nga no, they are, tawag doon, nag-spread sila ng destructive words, pero sa dulo, they will reap destruction as well. Amen po ba? Pero ang matindi ron, kung sino ang mag-follow sa kanila, ayun din ang sasabitin. Ano pa? Their last state is worse than the first. Kung ano ang dati nilang kalagayan, nung sila ay nakakilala sa Panginoon, natanggap nilang katotohanan, okay? Pero dahil tumalikod sila, mas magiging malala ang kanilang kalagayan. Kaya nga po tayo mga kapatid sa Assemblies of God. Sino dito yung mga taga-Assemblies of God? Say Amen! Amen! Hindi natin pinangahawakan yung tawag doon, OSAS. Alam niyo OSAS? One saved, always saved. Bakit nga ba? Kasi nagiging excuse yan ng ibang grupo para sila ay magpatuloy sa kasalanan. Sabi nila, pinatawad na ako kaya ano man ang gawin ko, sa langit pa rin ako. Pero maraming mga scriptures na nagpapakita na may mga taong tumanggap sa Panginoon, nanampalataya, pero bumalik pa rin sila. Willfully, bumalik sila sa dati nila. At ang sinasabi nga dyan, isang example dyan ng mga false teachers na ito. Sinasabi dyan that their last state is worse than the first. Kaya sabihan mo yung kapatid mo, kapatid, huwag ka na bumalik sa dati. Huwag ka na bumalik sa dati. It's a serious warning mga kapatid. Huwag nating abusuhin. Amen po ba? Huwag nating abusuhin ang grace ng Lord, ang mercy ng Lord. Kasi, mahirap kapag bumabalik ka sa dati at ang puso mo ay naging makalyo na. Alam niyo yung kalyo? Diba, pag may kalyo, wala kang maramdaman. Yan. Ayun yung mahirap pag nagkaroon tayo ng callous hearts. At willfully na tayo tumatalikod sa Panginoon. At ano pa nga ba dun? Ang ito yung matindi. Ang kanilang kondisyon, they are like a dog returning to its or a washed pig returning to the mud.
Makakita na ba kayo ng gano'n? Nakakadiri. Isipin, di ba? Tao, aso, sumuka. Pero, kinain pa rin. Sino dito yung dog lover? Hindi mo alam. Tapos, kiss ka pa. Pero kung nakita mo lang na yung aso, yung suka, kinain niya pa uli. Di ba? Ayun yung kondisyon ng mga taong ito. Kondisyon ng mga false teachers. Sinuka na nila yung maling katuruan. Sinuka na nila yung kasalanan kasi nilinis sila ng Lord. Pero ngayon, binabalikan nila. Kinakain nila. Kapatid, kung alam mong mali, kung alam mong sinabi ng Diyos, kasalanan yan, iwasan mo. Huwag mo nang lalapitan. Amen po ba? Kung sinabi ng Lord, nilinis na kita na kasi puti ng isang nyebe. Huwag mo nang na paulit na lumubog doon sa putikan at magtampisaw ka pa. Amen po ba, mga kapatid? Ang Lord talaga, grabe mong paalala sa bawat sa atin. So, ayan po ang kondisyon ng mga tao. Una, yung karakter nila. Pangalawa, yung kondisyon nila. Kaya, I pray sa bawat sa atin dito, talagang maingatan natin ang ating pananampalataya. Maingatan din natin na huwag tayong mag-engage sa mga false teachers mga ito. Amen po ba? Amen. So, next tayo. The certain judgment of God. So, itong mga tao kanina, pinag-aralan natin yung kanilang karakter at kanilang kondisyon. Pag-usapan natin ngayon, ano nga ba ang mangyayari sa kanila? Yung tinatawag na siguradong judgment ng ating Diyos. Sige po, may mga example dyan. Sa binasa natin kanina, may mga example na binigay si Peter. Una po, na example ay yung mga fallen angels. Ayan. Una pong binigay na example ay fallen angels. Sinabi ito, for if God did not spare angels when they sin, but sent them to hell, putting them in chains of darkness to be held for judgment. Ano nga bang ibig sabihin nito? Even powerful spiritual beings like angels were not exempt from God's judgment. Kung ang mga anghel nga po, sila po ay hindi naging exempted sa judgment ng Diyos sa pagrebelde nila. How much more tayo? How much more ng mga tao? Amen po ba? Kaya nga, if God judges angels, He will surely judge sinful humanity and false teachers. Pangalawa, the ancient word and the flood. Sinabi sa verse 5, if He did not spare the ancient word when He brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness. Sabi nga po, no, the global flood was God's judgment on a world filled with wickedness. Kapatid, kung babasahin nyo maigi yan, na talagang walang kumikilala sa Diyos. Walang naghahanap sa Diyos. Pero salamat dahil may nakita pa rin ang Diyos na isang tao. At sino yun? Si Noah. Yan. Yet, He saved Noah and his family. He is righteous. Siyempre, pag itinira ng Lord si Noah lang, hindi na dadami ulit. No? Pero, ang blessing talaga na mayroong isang Kristiyano sa mga ang Lord na sinasabi lang ililigtas na rin ang buong pamilya. Amen po ba? So, isa ito doon sa mapangahawakan natin. Pero dito natin makikita na that God's judgment is selective and just. He punishes the ungodly but saves the faithful. Tandaan natin yan. So, pangatlo, Sodom at Gomorrah. Ito siguro yung tawag din, isa sa pinaka-well-known sa atin. If He condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes and made them an example of what is going to happen to the ungodly. Yan po sinabi sa verse 6. Ano explanation dyan? God's fire on these cities is a historic warning that persistent. Sabihin niyo po, persistent. Persistent. Ano nga ba sinasabing persistent? Patuluyan. So, persistent immorality and persistent rebellion will lead to destruction. Yes. Ulitin ko.
God's fire on these cities is a historic warning that persistent immorality and persistent rebellion will lead to destruction. Amen? Kaya nga po sinasabi, sin has consequences and God's judgment is inevitable for the unrepentant. Kapatid, natin salita ng Lord. At mismong si Jesus, pag meron siyang pinapagaling, sinasabi niya, sin no more. Amen po ba? May nabasa na ba kayong ganon? Sinasabi niya yun sa ibang mga pinagaling niya. Ibig sabihin man nun ay hindi na magkakasala. Magkasala. Pero hindi yung namumuhay sa kasalanan at nagpapatuloy sa kasalanan. So sabi nga po matindi ang mga nangyari sa mga taong ito at maging sa mga fallen angels. Bakit? Kasi sila ay talagang wicked. Sila ay talagang hindi kinakilala ang Diyos. At ang kanilang mga gawain ay hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Katulad ng mga false teachers. Amen po ba? Kaya sinasabi dyan, certain ang judgment ng Diyos sa kanila. Sige kuya, pakiano po. Pangalaman natin. So, the nature of those be judged. Ano daw ba yung mga nature nila? They are characterized as, ano daw po? Following corrupt desires of the flesh, living in sin, ano daw po? Without, ulit, 1, 2, 3. Living in sin without repentance. Napakahalaga talaga ng repentance, mga kapatid. So, despising authority, rejecting God's authority and moral order. Sa mga taong ganyan, the judgment of God is certain. Pero pa ba kuya? Ayan. Ano ngayon ang truth na makikita natin dito? Basahin nga natin yung una, 1, 2, 3. God's judgment may seem delayed, but it is never denied. Ano daw po ulit? 1, 2, 3. God's judgment may seem delayed, but it is never denied. Ano sa paalala sa ating kapatid? Napakagapatuloy ka pa hindi pa naman babalik si Lord. Kaya na? Pero hindi. Akala mo lang minsan delay. Pero sa pangalawa, ano yun? His patience is meant for repentance, not permission for sin. Kung alam mo ang Diyos, binibigyan ka pa ng pagkakataon. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Huwag na tayo magpatuloy. Kasi ang kanyang patience, ang kanyang grace, at dapat ito ang tutulak sa atin to repent, hindi para magpatuloy pa. Amen po ba? Mabait naman ng Lord, nagpapatawad, kaya gagawin ko muna, tapos hihingi na lang ako tawad. Bisa in-advance ko pa, no Lord, patawad ko gagawin ko muna. Kasi hindi ko maiwasan Hindi. Ganun ang kaisipan ng mga false teachers. Kahit alam nila na mali, nagpapatuloy sila. Akala nila hindi sila dadatnan ng judgment ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, basahin natin sa Romans chapter 2 verse 4, ano sinasabi? Sabi niya, or do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance. Mga kapatid, every time God gave us chances, ina-apply sa atin yung grace and mercy, dapat ito yung natutulak sa atin to repent. Ilang beses ka na bang nagpabalik-balik sa Lord? Ito na yung panahon, tuluyan ka ng manumbalik sa Lord. Repent ka na ito sa mga bagay na hindi. Huwag kang gumaya dyan sa mga false teachers na kahit alam nilang mali ang ginagawa nila, akala nila, hindi sila dadatnan ng judgment. Amen po ba? Yan. So, kung ito ngayon, napag-usapan na natin kung sino ang mga false teachers, ano ang kanilang kalagayan, at ano ang kanilang kahinatnan, ano nga ba ang matututunan natin bilang mga mananampalataya. Kaya ang ating last point, lessons for us believers. Taas na kami ng mga believers ng Lord. Yan. Siyempre, salita ng Lord, merong special na mensahe sa atin. So, number una. Ayan. Tandaan natin that always remember that God rescues the righteous. Kasi minsan, kapag tayo napapaligiran na ng mga hindi righteous, ng mga wicked deeds, napapagod tayo. Sino rito yung hindi napapagod? Di ba? Lahat tayo napapagod.
Lahat tayo parang tinatawag sa luma natin pagkatao. Sino rito yung talagang parang tinatawag ka sa luma mong pagkatao? Ako, wala na. Yan. Pero pag nakapakayo pa, aray! Ba't ba pinapaalala sa atin? Kasi si Noah, sa panahon niya lahat wicked. Pero isa sa ma-appreciate ko kay Noah, he is a preacher of righteousness. Kahit nakapaligid ng sobrang kadiliman, si Noah, dun sa word na yon, siya pa rin ay naghahayag ng katuwiran. Naghahayag pa rin siya na dapat kilalanin ng Diyos na lumikha. Amen po ba? So, kapatid, ayun ang maging hamon sa atin. Kahit na parang walang naniniwala sa atin, kahit na parang lahat bumukontra sa mga ginagawa natin para sa Lord, huwag kang huminto at huwag kang makisali sa kanila. Amen? Si Noah, hindi siya nakisali. Nagpatuloy pa rin siya. Inutos sa kanyang gumawa siya ng arko, gumawa pa rin siya. Kahit nga, tawag doon, di ba, noong panahon na yun, wala pa namang ulan eh. Ang meron pa lang doon, hamog sa umaga. Andun pa yung barko kung saan walang tubig, walang malayo sa dagat, sasabi ang katagang baliw. Di ba? Pero, ginawa niya yon para reminder na darating ang judgment ng Lord, pero wala pa rin. But he remained faithful. Sumunod siya. Ano nangyari sa uli? Niligtas siya ng Diyos. At sunod naman si Lot. Sino nakakilala si Lot? Sino ang tito ni Lot? Ulit, 1, 2, 3. Yan, si Abraham. Di ba, nagpinapili, sabi ni Abraham, kung ano yung makita mo, at gusto mo, doon ka. Yan, pinili ni Lot dito sa kapatagan. Kasi nga lang, nandun yung Sodom at Gomorrah. So, nung doon na sila nakatira, alam niyo po ba, araw-araw, sa buhay ni Lot na tumira siya doon, lagi siyang nababagabag. Wala siyang kapahayapaan. Wala siyang tawag kapahingahan. Lagi siyang tawag doon, balisa. Bakit? Kasi puro wickedness sa paligid. At tawag doon, itong nangyari sa Sodom at Gomorrah, masakit mang isipin sa iba, pero kasi dito yung matahas ang sinasabi dito, yung paano na ang lalaki ay tinalikuran na ang makikipagtalik sa babae o sa partner na pinili na ay kapwa lalaki, kung paano ang babae ay pinili na ang kapwa babae, at kung paano rin nagkakaroon na yung magulang sa anak. Diba? Lahat ng uri ng kalaswaan, ng immoralidad, ginagawa nila. Kaya naman dito si Lot, talagang balisang-balisa siya. Pero ang tanong, si Lot ba ginawa yung ginagawa nila sa paligid? Hindi. Nanatili siyang tapat. Nanatili siya sa kanyang pananampalataya. At ano sa uli, anong ginawa ng Diyos? Niligtas siya. Kapatid, kadalasan kasi marami ngayon ng mga may maling katuruan pero ang dadami nila. Ulitin ko, ang dami mga may maling katuruan pero parang ang dadami nila. Pero sa ang dami nila ay makasali ka na sa kanila. Marami rin naman ngayon ang ayaw maniwala na parang pinamumukha sa'yo, sayang na yung ginagawa mo kaya join ka na lang sa amin. Kami nag-enjoy pa rin. Ikaw bibigyan mo yung sarili mo kahit parang inom na inom ka na. Na parang, di ba? Pa-party ka na. Remain faithful to God. Kasi sa kabila ng lahat ng yan, always remember, God will rescue the righteous. Sa mga magtatrabaho, ayan, sa mga magtatrabaho, sa trabaho malalaman nyo yan talaga. Ang dami parang magpapakita sa inyo na ang sarap ng ganitong buhay. Huwag ka na magsimba pag linggo. Huwag ka dyan. Yosi-yosi na lang tayo. Pero magpakatatag kayo. Gawin ako ng tama. Gawin ako ng sa kalooban ng Lord. God will rescue you. Amen po ba? Sige kuya, pero pa ang nilagay dyan. Sige, basahin natin yung una. God knows how to protect the godly even in corrupt surroundings. Amen ba? Puprotektahan ka ng Lord basta ikaw ay manatiling
Amen? Then sinabi din dyan, God's just judgment is both certain and wise. He can simultaneously be faithful and deserve punishment for the wicked. Ano naman ang ibig sabihin dyan? Kung may mga tao na parang nagtutulak naman sa atin, kahit itong mga false teachers na to, hindi naman dapat natin sila pinag-pray na parusahan ng Diyos. Amen? Ano pa rin ang prayer natin sa kanila? Makakilala sila sa Diyos. Amen? But then, kung talaga nagpapatuloy sila, ipapag sa Diyos na natin. Bakit? Ang katotohanan kasi, merong naka-reserve na punishment para sa kanila. Amen po ba? Ayan. Pero tayo, let us remain, tawag doon, faithful. At alamin natin lagi, at lagi natin tandaan that God's judgment is both certain and wise. So, meron tayong nilagay dyan na things to remember. Bakit na po tayo matapos? Sa isa-isa lang? Go. Basahin natin. 1, 2, 3. Remain faithful like Noah and God. God knows how to deliver His people. Just say amen. Amen. Yan. Pangalawa. 1, 2, 3. Take God's warning seriously. He is patient, but His judgment is sure. Ano daw po? Take God's warning seriously. Kapag mayroong pinapaalam sa atin ng Lord, huwag mong baliwalain, seryosohin mo. Amen po ba? Next. 1, 2, 3. Believer who returns to sin of the Lord is terrible consequences. Yan. Tandaan natin yan. Tandaan natin yan. Amen po ba? Warning yan. Sa number 2. Okay, next. 1, 2, 3. Avoid following false teachers or ungodly scribes. They make certain judgment. Yan. Next. 1, 2, 3. Be discerning because not all spiritual content is biblical. Know the scriptures. Ano daw ulit? Bumalik ka sa salita ng Diyos. Sa laki po ang lahat sa salita ng Diyos. Next. Go. Live in holiness and let God's word keep you from falling into sin. Yan. Patuloy tayo mabuhay ang may kabanalan at hayaan natin na ang salita ng Diyos ang mag-ingat sa atin na tayo ay hindi mahulog sa kasinungalingan. Next. Ito na yung pinakauli. 1, 2, 3. Trust in God's justice because He will rescue the righteous and judge the wicked. Ayan. Patuloy tayong magtiwala na ang Diyos ay Diyos ng justisya. Amen? Hindi siya nagpapabaya at hindi naman din siya nagpapaalpas. Ang lahat ay kita niya at ang lahat ay kanyang huhusgahan sa tamang panahon. Amen po ba? Amen. Kaya nga po ngayong umaga sa aking conclusion, tingnan natin lagi na ang chapter 2 ng 2 Peter ay both warning and encouragement. Paano ito naging warning? Do not follow the path of the ungodly and do not listen to false teachers. As much as possible,